I think. So, dito ko na siya di-discuss para nakapagsulat ako. Kasi, medyo madaming kino-consider dito. So, sige, let's start. No? Recap lang. Natapos tayo sa bolt connection. Actually, di pa tapos. No? This is the last part ng bolt connection. So, natapos tayo dun sa dun sa about sa shear, tsaka sa bearing. No? So, yung discussion natin from example 1 to 3, that is for yung applied load natin is naka-apply dito sa centroid ng mga bolts. So, kung mapapansin nyo dati, wala ko napansin nyo, no? Mostly symmetrical yung mga layout natin. No? Kumbaga, ang nangyari kasi nun is yung centroid nun is always nasa gitna ng plate or nasa gitna mismo ng mga butas. No? So, then yung mga loads natin, most of the time naka-apply yan sa centroid. No? Pero what if hindi? Kamukha nitong figure dito. No? So, yan yung tinatawag nating eccentric bolted connection. So, actually, ito yung di naman mas. It is one of the considerations when it comes designing bolted connections. Unang-una, hindi natin ma-assure na laging nag-act yung mga loads sa centroid. No? We can never assume that. So, ibig sabihin, madalas din itong kino-consider sa pagde-design in actual. So, yun lang. Another step lang siya. So, kumbaga, yung solving natin dati, di ba, plate, tapos bolt. Dun sa bolt, meron tayong tatlo. Tension, shear, tsaka bearing. So, magkakaroon lang ng another step, which is yung eccentric. No? So, kumbaga, dadagdag lang. Pero yung process is same pa rin in reality. Pero syempre, masyado na mahaba kung i-consider natin lahat on our sample problems lang. So, ayun. Bali, focus lang muna tayo sa eccentric part this time. No? So, sige. Paano ko ba sisimulan to? So, ayun nga, no? Paano natin masasabing eccentric yung bolted connection? Hindi nag-act yung load sa centroid, no? Either dito mag-act yan or dito mag-act yan, hindi na natin gagamitin or hindi na natin siya i-consider as eccentric bolted connection. Pero kung kamukha niyan, nag-act siya somewhere at the top, dito banda, no? So, it is considered automatically eccentric siya. No? So, sige, sabi daw dito, the components of the total shear force acting on a bolt, meron tayo dyan Px and Py. Bali, ano lang to, si Px, yan yung component nung nominal or actual load natin. Tapos si Py, same din. Y component naman. Kasi nga kapag may eccentric or kapag may eccentricity tayo, paano ba to? Nagkakaroon tayo ng twisting or torque, no? Naalala niyo ba yung torque? Ewan ko kung na-discuss, no? So, yung torque is, for example, ayan, no? Meron tayong something na cylindrical. No? Tapos, yung torque is yan yung parang moment na naka-apply sa section, no? Unlike kapag nasa beam tayo, iba yung moment na nangyayari dito. Ito yung tinatawag nating couple. Ito naman, yan yung tinatawag natin torque. Na ano to, no? Natakal dapat ko sa strength of materials, kaso balita ko hindi umabot. Anyways, no? Yun lang. So, ibig sabihin, kapag may eccentric load tayo, meron tayong torque. So,
in short, itong load na to, i-convert natin yan into another load. Kaso dapat nag-act siya sa center, no? So ibig sabihin, unang-una, since inclined load yan, so magkakaroon tayo ng components, no? Sabi natin PX, no? This is PY. So ito yon. Components yan. Kumbaga, this is P, then may components tayo. So anong goal natin kapag naka-encounter tayo ng eccentric? Ang goal natin, itong load na P na to, ita-translate or ita-transfer natin siya dito sa centroid ng mga butas or balls. No? So ibig sabihin, meron tayong given na distance dito. Oops. Meron tayong given na distance dyan. So, in short, magmo-moment lang tayo dun sa centroid ng mga butas. So, kapag nag-moment tayo, makakuha tayo ng torque or torque. No? Makakuha tayo ng torque. Kapag nag-moment tayo dito, makakuha tayo ng torque. Kapag nag-summation Fy naman tayo, makakuha tayo ng value ng P. Diba? Sabi natin, baliktad pala to, no? Py, Px. So, makakuha tayo ng load na Py and then dito yung Px. Nagigets ba? No? Kumbaga, yung load na P, i-convert or ita-transfer lang natin siya dun sa centroid ng mga butas. Pero kapag nag-transfer tayo nun, makapag-produce na tayo ng torque. Kasi kung iisipin nyo, logic lang. So for example, may bolt dyan. Ang mangyayari niyan is magtutwist yung natin. Tama? Due to the load. Magtutwist yung plate natin. So, eto yun. Yun yung sinasabi ko. Kumbaga yan yung load na nagpapatwist yung torque. I hope na imagine. So, yun lang. Ang importante lang malaman nyo kapag eccentric, meron tayong torque. At the same time, yung mga applied loads, i-apply natin dun sa centroid ng mga butas. So, sige, let's proceed. No? So, nabanggit ko nga, meron tayong torque, meron tayong mga parang forces lang. Kumbaga may moment tayo, may forces tayo. So, titingnan natin dito. Etong scenario na to, ito yung mga forces lang. Forces. Etong scenario na to, yan yung mga forces. So, kumbaga, kamukha ng sinabi ko, transfer natin yung load, etong load na to, dito sa centroid. Kasi originally, eto siya. No? So, transfer ko doon. Sir, sabi mo may torque. So, mamaya, separate muna yung separate muna yung analysis natin. So, yan, consider muna natin yung force. No? So, mangyayari niyan, ito yung parang resultant force. Tapos, ang mangyayari, madidistribute yan equally sa mga butas. So, meron tayo ditong R1, R2, R3. Kumbaga mga components yan. Ibig sabihin na madidistribute equally, paano natin kukunin yon? Ito yun. No? So, PCX is equal to PX over N kasi nga kung ilang number of volts, paghahatian lang nila. So, take note, itong R na to, kaya may PCX, PCY, PCX, tapos this is PCY. Ay, tama ba? No, bale. So, this is PX, this is PY. Tapos, dito naman yung resultant, may component yan. PCX, PCY. Nagigets ba? No? So, don't worry. Screenshot nyo naman ito mamaya para at least malalan yung concept. So, same lang din yan dito sa isang bolt. Or same lang din, no? PCY,
PCX sa lahat yan. Kasi equally distributed yung loads natin kapag considering yung forces lang. Considering forces, so equally distributed yan. Ito yon, forces. No? I hope na gigets to. No? Tapos, next naman, sir, sabi mo nga, pinipilit mo sa amin, meron tayong torque aside dyan sa components ni P na naituro mo na dito. No? So yes, meron tayong kinoconsider na torque. So, ang mangyayari niyan, separate analysis tayo para di tayo nalilito. No? Ito naman is for the torque. Yan. No? So, paano yung concept ni torque dito? So, yung concept ni torque, di ba meron tayong naka-apply na load? Or, sige, hindi nyo pa pala alam yun. No? So, una, meron tayong naka-apply na torque. Yan. No? May naka-apply tayong torque. So, ang mangyayari niyan, magkakaroon ng force or makaka-experience ng force yung bawat butas. Pero unlike dun sa forces lang, makikita nyo dito lahat ng forces is same direction. Tama? Kung ano yung direction ng force na naka-apply dito, eto, kung ano yung direction yan, yun lahat ang direction ng forces. No? Pero pagdating naman kay torque, ibang usapan to. Ito yung medyo nakakalito. So pagdating naman kay torque, kung makikita nyo dyan, iba-iba na yung direction ng forces. Pero take note, may forces pa rin na naka-apply dun sa mga butas. So, paano ko ba explain to? Siguro lakihan natin yung scale. Ito, no? Itong part na to. Bilog. Tapos may force. Tapos ito yung centroid. Kumbaga. So, sige. Sir, paano yung concept naman ni torque? So si torque, para makuha natin yung direction ng force, magpo-project tayo dito ng perpendicular line. No? Ito yung tinatawag natin P, tawag na ito, PT. No? Tama ba? P, no. So, tama, no? Yan yung tinatawag natin P sub T. So, ayun, para siyang another load na na-produce by the torque. Pero again, depende to kung nasan yung butas nyo. So, for example, nandito yung butas natin. So, mangyari niyan, yung applied load natin is siguro somewhere banda dito, which is, ang tatandaan nyo, perpendicular lagi sa centroid ng mga butas. No? So, yun yung concept niya, piece of T ito. So, sir, okay, nagets na namin yan. So, ano ngayon? Oh, okay. So, ano ngayon? So, mangyari niyan, dito, for example, dito sa unang bolt na to, magkakaroon tayo ng components or kukunin natin yung component, lagyan natin PTX, tapos ito naman, PTY. So, same dito, PTY, dito naman, PTX. So, components, no? I hope hindi tayo nalilito dito sa part na to. So, ayun. Bali, ganun yung concept ni torque. So, try nating apply dito. Ibig sabihin dito, meron tayong PTY tsaka PTX. Dito din, meron tayong PTY at tsaka PTX. Dito din, meron tayong PTY tsaka PTX. No? So, eto, alam ko medyo nakakalito tong part dun sa torque. Pero ang tandaan nyo lagi,
yung force na napoproduce ng torque, it is always perpendicular dun sa centroid natin, no? So, ayan, for example, ito yung butas, laging perpendicular yung mga forces natin. So, yun lang muna yung tandaan nyo siguro for now. Ayun, then yung components, no? So, sir, parang hirap naman yata kunin ng components niyan. So, kung titingnan yung ganyan, mahirap, tama. Pero kung kukunin nyo yung mga horizontal and vertical distances nito, hindi naman mahirap, di ba? Kasi kaya nga natin bine-breakdown into components para mas madaling pagkuha ng distance natin. So, ayan. So, for example, kukunin natin yung moment nito. Bali, this is P, Ty multiplied by X. Tapos, plus PTX multiplied by Y. Ito lang, itong part na to. And instead na gawin natin PT multiplied by, sabi natin ito yung distance, T. No? Medyo mahirap to. Mahirap yung part na yan. Ito at least, mas madali yan. So, yun yung purpose kaya, binibreakdown natin into components. So, next, no? Sir, okay na. No? Nagets na namin. So, balik ako dito. I-project natin yung mga forces. So, check natin, no? Yung una, meron tayong force na ganito due to the load or force, no? Tapos, dun sa torque naman, meron din tayong mga forces, another forces. So, kasi magkasama talaga yan. Ayan. So, yung una is eto. Meron tayo dito. Meron tayo dito. Meron tayo dito. Tama? Yung color blue, yan yung na-produce ng mga or ng force. Yung color red, yan yung na-produce ng torque. So, anong gusto kong ipakita sa inyo dito? So, sa pag-design ng eccentric bolted connection, ang kino-consider lang natin dito, hindi lahat ng bolts. Kino-consider natin dito yung pinaka-critical na bolt. So, sa tingin nyo, sige, pangalanan natin to as 1, 2, 3. So sa tingin nyo, sinong bolt dyan yung pinaka or yung mas malaki yung nararanasang force? Based lang sa figure. Bolt 1, bolt 2, or bolt 3? Sige, try nyo ang i-comment. Sino yung sino yung mas nakakanas ng mas malaking force? Si 1 ba, 2, or 3? So, paki-comment, no? Titingnan ko. Ayun, 3. So, yung iba, no? Sana may sagot sila. Anyway, so, bakit ba 3? Meron ba open mic to defend your answer? Bakit 3? Bakit hindi 1? Bakit hindi 2? Or sir, para-pares lang yan. No? So bakit 3? Sir, una po, mas malapit po siya sa force po. Tapos, mag-isa lang po siya nagre-resist sa may side niya. Unlike puro sa dalawa po, which is dalawa po silang nag-resist sa may axis nila. Saka medyo malayo po sila sa mismong force. Anong tinutukoy mong force? Yung force na given dito, sa taas, no? Opo. Okay. So, sige. Acceptable. Actually, tama naman. Si Ashley ba yun? Tama ba? Ashley? Di ko sure, no? Di ko nakikita sino nag-open mic. Anyway, so, ang sabi niya daw, sir, si Bolt 3 kasi
Mas malapit siya dun sa force. So, let me correct you, no? Not all the time is, or hindi porke malapit siya sa force, mas malakas yung load niya. So, tanggalin niyo sa mindset niyo yun, no? Baka kasi lagi yung pinipili is yung malapit sa force. Hindi siya always ganon. Nagkataon lang dito. Pangalawa, sabi daw, yung mga force na drawing mo, sir, no? So, kumbaga, yung dalawa kasi, sir, medyo nag-o-oppose sa isa't isa. Tama? So, kung titignan nyo sa bolt 1, yung color blue, medyo downward. Tama? Yung color red, medyo upward. So, kumbaga, medyo nagka-counteract sila. Parang nagiging equilibrium ba? Ganon. No? So, ibig sabihin, maliit yung force na nararanasan mong bolt 1. Halos same scenario dun sa bolt 2. Makikita nyo yung bolt 2, yung color blue, medyo pababa. Yung color red, medyo pataas. No? Medyo iba lang ng konti yung direction, pero pataas pa rin talaga. So, ibig sabihin, nagka-counteract yung dalawang forces na yan. Mas, tawag dito, malit yung nararanasang force ni bolt 2. Nagigets naman, no? Sana nagigets. Tapos, pagdating naman kay bolt 3, kung makikita nyo, yung color blue, halos downward din. Then yung color red, halos downward din. So, kumbaga, mas malaki na experience niyang load. So, anong keyword dito? Or ano ang trick natin dito? Ito medyo nakakalito kasi, pero bibigyan ko yung trick. No? So, first step natin, i-graph nyo yung mga forces. Kahit hindi naman accurately na naka-inline, no? I-graph nyo yung mga forces. So, for example, ito, hindi naman talaga siya same slope dito sa ginawa ko. Itong mga forces na color blue. Pero at least, I tried to drawing ko pa rin. No? Then next, yun dun sa torque, yung discussion kanina. Ito ba yun? Ito. Hindi siya kamukha dun sa figure, pero halos kamukha na din. Diba? Titignan nyo. So, yun. Unang-una, first step is i-drawing yung mga forces. Second, ang pipiliin yung bolt dito lagi kung sino yung mga magkalapit na force. So, kung titignan nyo dito, sa bolt 1, magkalapit ba yung blue tsaka red? Hindi, di ba? Medyo malayo. Lalo na dun sa bolt 2. Yung magkalapit lang na forces dyan is yung bolt 3. So, ibig sabihin, yung critical niyan is yung etong bolt na to. No? Ito yung critical. Ibig sabihin, ito na lang susolve natin kapag may problem tayo. Pero kung talagang gusto natin makasigurado, isusolve kasi natin lahat. Pero syempre, mahaba ang solutions. So, kailangan muna natin pag-isipan kung ano yung isusolve natin. Nagigets ba? So again, pwede nyo daanin to sa sipag, pero I do not advise that. No? Unlike nun dati, dun sa ibang modules, sabi ko, pwede nyo sipagan. Dito kasi, mahaba yung solution. Masyadong time-consuming kung sisipagan nyo. So, kailangan isipin natin. No? Isipin natin maigi. So, I hope nagigets yung bakit si 3 yung critical. No? Basta tandaan nyo na lang, i-drawing yung mga forces, tapos tignan nyo sino yung pinaka magkalapit na force na plus. No? In this case, yan yung bolt 3. Kasi mas konti lang distance nila dito, compare dito. No? Or angle. Sige, kayo bala. Basta magkalapit. So, ayun. I hope nagigets yung critical bolt or critical hole. So, punta tayo dito. Ito naman. Ito mga formula na to is para kay torque. Kasi nga, di ba, we consider force, we consider torque. So, ayan, no? PTX, si PTX, saan ba yun?
Si PTX, eto yun. Ayan, PTX, PY. So, pag horizontal and vertical component ng forces due to torque. Ito naman, horizontal and vertical forces due to force or axial force. So, yun yung difference nila. Bali, ayan, yung T dyan, yan yung torque. Yung Y and X dyan, kung babalikan natin kanina, ito, yung X, yan yung horizontal distance. From the centroid of the bolts, papunta dun sa center ng isang bolt. Tapos yung Y naman, yan yung vertical distance. From the centroid of the bolts, papunta dun sa center ng isang bolt. So, yun lang yun. Sige. Then next, ayan, yung X and Y, alam na natin yan. Pero ang tawag natin dito, kung curious kayo, tawag natin dyan is polar moment of inertia. Yun lang, no? Pero tandaan nyo lang yan, wala namang masyadong ano dyan. Summation yan. Ibig sabihin, kung ilan yung volts natin, for example, in this figure, 3, so kukunin nyo yung summation of X squared plus Y squared, 3 volts. Kaya sinasabi ko, matrabaho to to do trial and error or to solve everything. So kailangan alamin muna natin yung critical na volt. So ayun lang, no? Sige. Pwede niyo picturean yung mga pinagkakalat ko. Ayan, sige. You can take screenshot. So apply na natin siya, no? Isang problem lang dito sa eccentric, then we're good to go na. Okay na tayo na. Okay na screenshot na to. So next naman. Oops. Wait lang. Ayan, sige. Paki-screenshot. So ayan, no? I know most of you niyan hindi pa alam yung nangyayari, no? Pero I hope some of you nagigets naman yung concept. Siguro mas maganda i-apply natin sa problem para mas maliwanagan ng content. So, sige, start na natin. Kailangan ko rin ng cheat. So, andyan lang yan. So, yan yung problem 4. Dalawa yung question dyan. Ang bala ko dito is isa-solve ko lang isa, then kayo yung magsasolve ng isa. No? So, ayun. Pero before yon mag-charge muna ako. So, yan. Ready na ba? Sige, no? So, I hope ready na tayo. Ako din, di ko lang kung ready na ako. Sige. So, problem 4, sabi daw, the bracket shown in the figure is connected to a column flange. So, ibig sabihin na itong bracket na to, na-connect daw siya sa flange ng isang column. So, na-imagine nyo ba? Ewan ko kung na-imagine nyo. No? So, na-connect siya by 22 mm diameter, 8.325 volts. No? Tapos meron daw siyang nominal shear strength na 175. So, yun lang yung given and this figure. So,
pinapahanap sa letter A, maximum value of PU. So, hindi kasi binigay ang PU. Ang binigay lang is nominal shear strength. So, yun muna yung solve natin. Sige. So, paano ang first step dito? So, first step dito, may dalawa tayong analysis, di ba? Meron tayong force and yung torque. So, first step, unahin muna natin yun dun sa force or sabihin natin by load. Sige. So, by load. So, paano yun? Kung by load yan, titingnan natin, ito yung PU. So, hindi siya kamukha dun sa discussion ko kanina na naka-incline. So, medyo mas madali ng konti to. So, kung analyze natin yan by load muna, kailangan nating hanapin yung centroid ng mga butas. So, kung makikita nyo, may dimensions tayo dyan. 160, 80. So, ibig sabihin yung centroid nito, it is located 80 mm. No? Ito din 80. Tapos ito naman, located dyan 40, 40. Nagigets ba? Kasi symmetrical naman sila and most of the time, symmetrical naman. Medyo bihira lang hindi symmetrical, kamukha nung sinabi ko pa hapon. So, ayun, no? Yan yung una nating step. Identify natin yung centroid. Pangalawa, apply or i-transfer natin itong PU. Wait lang. Hello? Am I audible pa rin? Naririnig pa rin ba ako? Yes. Ayan. Nalobat ang earphones. Di ko alam na paano. So, sige. Ang gagawin natin is ita-transfer natin itong PU dito sa centroid ng mga butas. So, kapag transfer natin yan, wala namang problema sa pag-transfer ng force. This is PY. Tama? Kung ano yung value ni PU, yan din yung value niyan. Equal lang. Kaso kapag nagta-transfer tayo, nakakapag-produce tayo ng torque. Tama? Nakakapag-produce tayo ng torque. So, paano natin ko-compute yung torque? Si torque is equal sa P multiplied by yung eccentricity. Kaya nga, eccentric bolted connection tayo. So, ano ba yung E? Yung E, yan yung distance kung saan nag-act yung load. In this case, ito, hanggang dun sa centroid ng mga butas. So, ito yung E na tinatawag natin. So, anong value ng E? 120 plus 40 or simply 160. Tama? So, ibig sabihin yung torque natin is P multiplied by 160. Pero hinanap natin dito yung value nung P. Diba? So, ayan yung muna yan. Ang importante lang, alam natin yung PY and yung torque. So, kapag alam natin yan, siguro palitan ko yung color nito para di malito. So, ayan, torque. So, mangyari niyan, next step natin, i-drawing natin yung mga forces. Tama? So, start tayo dun sa force lang or dun sa load. So, meron tayo dito mga loads. Tama? Since downward lang yan, downward lang lahat ng forces na to. Nagigets ba? Then, next naman, drawing natin yung dun sa torque. Sa torque naman yan, pag ganito yan, so dinodrawing ko not accurately, pero at least may idea tayo. Tapos ito, tapos ito, tapos ito.
So lahat yan is perpendicular sa lahat yan perpendicular dun sa centroid ng lahat ng butas, no? Take note. So ayan. Sige, next step natin is, or baka malito kayo dito. Ulitin ko lang, no? Ayusin ko lang siya. So dito na lang. Tapos dito. Tapos dito. Tapos dito. Ayan, no? So, ganyan na lang para di kayo malito. So, yan yun dun sa torque. Una kong question sa inyo. Ano yung critical bolts dyan? Or critical bolt? 1, 2, 3, or 4? Pwedeng paki-comment. Ano yung critical dyan? 1, 2, 3, or 4? Sa tingin nyo lang. Ano daw? 3 and 4. 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 So, okay, no? So, sana naintindihan yon. So, tama yung 3 and 4. No? Bakit? Kasi, unang-una, symmetrical yung figure natin. Unlike dun sa discussion ko kanina, hindi siya symmetrical. Kaya isa lang yung critical na bolt. Malawa, sila yung mga mas may malalapit na loads. Ito, no? Ito malayo to eh. Si bolt 2, malayo. Si bolt 1, malayo din. So, si 3 and 4 ang i-consider nating critical niya na bolt. So, ibig sabihin, equal lang yung force na nararanasan ni 3 and 4. So, kumbaga, iba lang sila ng direction. Nagigets ba? No? Pero usapang force, equal lang sila. Equal silang mataas. Kumbaga. So, ayun, no? Nagigets naman. Medyo natutuwa naman ako. So, sige. By load. So, proceed tayo. No? So, sa by load, ang kinukuha natin dito per volt. Per volt. So, sa by load, wala tayong considerations dito kasi average lang. No? So, kumbaga, ang mga P sub Y natin is P over N lang. Nagigets ba? P over N. So, let's substitute. Value ng P, wala. So, let's assume na lang dito na yung P natin is equal to 1. Kasi mahirap yung nagkakaroon tayo ng variable dito. Take note. Sir, kailan ginagawa itong ilelet yung P is equal to 1? Kapag pinapahanap. Kamukha nung kahapon, di ba, pinapahanap yung number of volts. So yung N doon, yun yung hindi natin kinonsider or nilet natin as 1. Nagigets ba? Para hindi masyadong complicated yung equation natin. Kasi kapag kinonsider natin si P, in this case, medyo complicated yung equation natin. Lalo na may square root tayo mamaya. So, ayan, no? P is equal to 1. Bali, 1 over N. Ilan yung butas natin? 4, no? Kasi average lang yan. So, this is equal to 0.25. Anong unit natin? Kilonewton. Kilonewton. Pero take note, this is per volt. Per volt. So, okay na yan, no? Ibig sabihin, lahat ng color blue dyan, 0.25 kilonewton yung kinikerry. Yung color blue na naka-apply dun sa mga butas. No? So, yun sila. 0.25 kilonewton, depende pa sa force. So, next naman, punta tayo sa by torque. So, sa by torque, paano to? Check natin formula. So, nakalimutan ko. So, sa by torque, yung kanina ginamit natin, eto lang. Kasi wala naman tayong X component.
Diba? Yung force natin is vertical, so eto lang yon. Pero pagdating kay torque, gagamitin natin yung dalawa. Kasi kung makikita nyo dito, inclined force yung mga color green sa butas natin. So, ibig sabihin, start natin. Sige. Kunin ko muna yung value ng torque. So, nakuha na natin yung kanina. Saan? Okay. Ito pala. No? Ito. So, that is P multiplied by 160. Kaso nga, yung P natin, we consider it as 1 muna para hindi masalimuot yung equation. Pero you can try on your own kung trip nyo, i-consider nyo yung variable na P. Same lang naman yung makukuha. Medyo nakakalito lang ng konti yon kasi may variables tayong kinoconsider sa equation. So, ibig sabihin, 1 multiplied by 160. This is equal to 160. Unit natin, kilonewton. Kilonewton mm. Tama ba? O, yan. Kilonewton mm. Kasi yung mga distance natin dito, in millimeters sila. Tama? So next, apply na natin yung formula. So sabi daw, P Tx, this is equal to torque multiplied by y, I think. Double check ko lang Ayun. Ty over summation of x squared plus y squared. So, take note, ito yung y niyan, ito yung x niyan. Kasi symmetrical nga again yung figure, so yung vertical distance natin and horizontal distance, same lang sa lahat ng bolts. Okay ba? So, baka may magtanong, sir, what if hindi same sa lahat ng bolts? So, we have no other choice doon. Isosolve natin yung mga, or in short, isosolve natin lahat. No? Lalo na yung mga different distances. Pero in this case, isa lang yung distances nila, so mas madaling solution. Sige, let's substitute. So this is 160 multiplied by y. Ano ang y natin? That is 80. All over, ano ba ito? 160 times, tama. So all over, summation of x squared plus y squared. So, analyze muna natin yung isang bolt. So, yung x squared, yung x ng isang bolt is 40 squared plus yung y niyan 80 squared. Tama? Kasi yung x 40, yung y 80. So, ayan. Kaso, summation yan. Ibig sabihin, lahat ng bolts, kukunin natin yung x squared plus y squared nila. Eh, nabanggit ko nga kanina, symmetrical yung figure natin, same lahat ng x and y ng bawat butas. So, para hindi ko na ulit-ulitin to, multiply ko na lang ng 4. Nagigets naman ba to? So, calculate natin. 160 times 80 over 40 squared parenthesis 40 squared plus 80 squared multiplied by 4. So answer is 0.4. 0.4 ano bang unit natin dito niyan? Squared plus y squared. Anyways, 0.4. Yun lang, double check kong unit Ang unit ng torque is kilonewton mm. Ang unit nito mm. Ang unit nito mm squared. So magka-cancel yung mm. Ito, matitira, kilonewton lang. So kilonewton per volt to Volt. So, regardless kung anong volt number yan yung PTX natin. So, ano yung PTX? Yan yung X component ng color green sa mga butas dito.
Sana tinitake note nyo din yung mga sinasabi ko. KN. Ayan na. So, thank you, Mark. Nag-groggy lang ang person. Anyways, so, okay na, no? Next naman, PTY tayo. So, this is TX niyan over, same lang, square root ay summation of x squared plus y squared. So, substitute tayo, 160 multiplied by 40 over 40 squared plus 80 squared multiplied by 4. So, answer dito is, papalitan ko lang sa taas, 40. Answer is 0.2 kilonewton per volt. Nakakasunod ba? No? Highlight natin. Bali ito yung PCY natin. Tapos ito yung PTX. Ito yung PTY. So next, anong gagawin natin yan? Para makuha natin yung value ng P, that is equal to square root of px squared plus py squared. So, balikan natin yung kanina. Ito yun, no? Ito. Ito yung sinulat ko ngayon. Oops. Ano to, no? Parang resultant lang ng forces. So, ano nga kasi yung formula ni px? Ano yung formula ni py? So, si px, lahat ng x components. So, ibig sabihin, equal natin dito, p square root of yung px start natin sa pcx plus ptx squared plus pcy plus pty squared. So, ito yung px. No? Ito yung px, ito yung py. Nagigets ba? Basta lahat ng x component nila, pag-add lang. Lahat ng y component nila, pag-add lang. Regardless of the direction. Okay? Baka si sir, to the left, negative. So, palang ganun. So, sige. Next. Ano kasing gagawin ko? Check natin yung mga sa x component. So, PCX, meron ba tayo? Sa buy load, wala tayong na-compute na PCX kasi wala tayong horizontal force. Vertical lang to, downward lang. No? Wala tayong horizontal force. So, PCX is 0, therefore, 0 na to. Yung PTX, may value tayo. Ayun, 0.4. Tapos yung PCY, may value tayo, 0.25. Si PTY, meron tayong value, 0.2. So, ayun, no? I-rewrite ko ulit. P is equal to square root of 0 plus PTX is 0.4. Squared plus PCY, 0.25. Plus PTY, 0.2. Huwag kakalimutan yung square. So, calculate natin to. Square root of 0.4 squared plus 0.25 plus 0.2 squared. So, answer dito is 0.60. So, 0.60. O, sige, for decimal place natin, no? 2,1. So, dito pa lang natin yan, i-include yung value ni P. Di ba kanina, nileft natin siya as 1. Kaya natin nileft to as 1 to simplify our equation. No? So, ngayong nakuha na natin yung goal natin, which is ito yung PU. Kumbaga yan yung actual load, kumbaga. Okay na. Pwede na natin ibalik yung P. Sir, nagmamagic ka naman. No? So, hindi ako nagmamagic. Sinasabi ko nga sa inyo, pwede nyo itry na in terms of P ito, lahat. You will arrive or we will arrive at the same equation na ito.
So, preference nyo yan kung anong trip nyo. Ako, ang goal ko lang, pinapadali ko yung buhay nyo sa pagsusolve. No? Hindi ko pinapadali yung buhay nyo in general. So next, okay sir, no? Nakuha na natin yung value ng PU in terms of P. Ano na next niyan? Ang hinahanap natin